Normal na sa atin ang mapadpad sa iba't ibang lugar dahil marahil sa trabaho, sa pag-aaral, o sadyang mahilig lang tayong tumaklas ng mga bagong lugar at makakilala ng bagong mga kaibigan. Madalas ay ginagawa natin ito para na rin marahil sa kapakanan ng mga taong mahalaga sa atin o mismong para sa kapakanan ng ating mga sarili. Subalit paano kung sa paglipat mo ay dito mo maranasan ang isang bagay na uukit sa iyong isipan at mag-iiwan ng marka sa iyong pagkatao? Ang susunod na kasaysayan ay kwento ni Federico. Taong 1979 sa bayan ng Tagbilaran. Magandang araw po sa inyo, kalakbay. Pati na rin sa ating mga masugid na tagapakinig ng channel na ito. Tawagin niyo na lamang po ko sa pangalang Federico. 54 anyos na sa kasalukuyan. Bagong tagapakinig niyo lamang po ako at nasumpungan ko ang channel na ito noong nakaraang buwan. Nais ko lamang pong ibahagi ang aking karanasan na para sa akin ay totoong nakakatakot. Kung tama pa ang pagkakatanda ko, ay magsasampung taon pa lamang ako ng mga panahong ito. Laki po ako sa bandang Lubok, Bohol. Kasama ko ang mga magulang ko at 2 nakatatandang kapatid. Noong araw ay sobrang payak ng pamumuhay. Nairaraos namin ang araw na si tatay lamang ang kumakayod sa bukid, habang ang aming ina naman ay nasa bahay lamang at inaalagaan kami. Hindi ko po alam kung paanong ginagawa ng tatay, pero nagawa niya kaming pag-araling 3 habang sinusuportahan ang pang-araw-araw na gastusin namin. Siguro ay dahil na din sa parehong masinupang aming mga magulang. Minsan nga ay sumasama pa ako sa bukid sakay ng kalabaw para lang panoorin ang tatay sa maghapong pagbabanat ng buto nito. Fred, anak, gusto kong magsipag ka sa pag-aaral mo. Hindi naman sa iyo kung tularan mo ko, pero pangarap ko ang mas magandang buhay para sa iyo. Siguro ay sapat na ang tuldukan ng mahabang listahan ng mga magsasaka sa ating pamilya. Malawak ang mundo at alam kong malayo ang mararating mo sa buhay. Ito ang mga katagang hinding-hindi ko malilimutan na palagi ang binabanggit sa akin ng aking tatay kapag may mga pagkakataong nagkakasama kami sa kanyang sinasakang lupa. Ngunit dumating ang panahong hindi inaasahan ng aming mga magulang. Nagpa siya ang may-ari ng lupang tinitirahan namin, kasama na ng lupang sinasaka ng tatay na ibenta ang lupain. Bagamat hinuhulugan na ng itay ang kinatitirikan ng aming bahay at ang kanyang sinasaka, wala itong nagawa dahil naipagkasundo na ang buong lupain sa isang mayamang kapitalista. Ang ginawa nito ay binayaran na lamang ang tatay at nag-abot ng karagdagang salapi para sa danyos. Subalit hindi ito magiging sapat para maibangong muli ang aming kabuhayan. Kung kaya't kinausap siya ng aming ina at hinikayat na umuwi sa lugar nito sa Tagbilaran, kung saan naman ay naroon ng kanyang mga magulang at ang mga kamag-anakan. Malapit sa dalampasigan ng mga ito, at ayon kay inay ay baka matulungan sila ng mga ito na makasumpong ng kaperasong lupa na mapagtatayuan ng aming bahay. Pagdating naman sa hanap buhay ay maaaring pag-aralan ni itay ang buhay ng isang mangingisda. Mga anak, gusto kong maunawaan ninyo na ang mga pagpapasyang ginagawa namin ng inay nyo ay para din sa ikabubuti niyong 3. Alam namin na mahihirapan kayo na masanay sa lilipatan nating lugar. Pero may tiwala ako sa inyo. Ang importante ay magkakasama pa din tayo. Wika ng itay. Isang gabi habang nag-iimpake si nanay at ang mga kapatid ko, gamit ang kaunting ipon at perang ibinalik ng may-ari ng lupa, ay nagtungo nga kami sa bayan ng aking ina. Nakilala namin doon ang aking lolo at lola at mga pinsan. Sabi ko pa sa sarili ko na tila mas magugustuhan ko dito. Kumpara sa dati naming lugar na wala ako ni isang pinsan na makakalaro. Dito ay magkakalapit lamang ang mga bahay. Sa unang 1 linggo namin ay nakituloy muna kami sa bahay nila lolo. Gawa ng maghahanap pa sila tatay at tiyo Abel ng lupa na matitirikan ng bahay namin.
Dito po ay nalibang ako sa mga kwento ng lolo. Napakarami nitong nakakatuwang karanasan at mga kwentong kababalaghan na ibinabahagi sa amin. Pansin ko naman sa mukha ng lolo ang saya habang nagkukwento. Dahil ayon dito ay iyon na lamang ulit ang panahon na nagawa niyang magkwento sa mga apo niya. Nagsawa na din kasi ang mga pinsan namin na malapit sa kanila sa mga kwento nito na gabi-gabi nilang naririnig. Samantalang para sa aming tatlong magkakapatid ay bagong karanasan ito. Isang gabi ay nasa kusina kami nila nanay. Si lola nun ay nagluluto ng hapunan katuwang ang aking inay. Habang si lolo naman ay nasa tumba-tumba at kagaya ng nagdaang gabi, nakapaikot kaming tatlo sa kanya habang nakikinig sa kanyang mga kwento. Tansya ko ay nasa bandang mga alas 7 ito ng gabi. Nang biglang may humuni ng kakaibang tunog sa bubungan namin. Kami naman magkakapatid ay nagkatinginan at napaisip kung ano bang uri ng hayop iyon. Ngunit bigla namang nagwika ang lolo na masyado pa daw maaga para sa pamamasyal ng kung anong nilalang sa bubungan. Dagdag pa ng lolo na kung makasumpong daw umano ito ng pagkain, ay daanan na lamang siya ng kaperasong ulam. Sa tinuran naman ng lolo ay nagtaka kami. Lolo, ano po bang ibig niyong sabihin sa sinabi niyo kanina? At saka ano po ba yung huni na yun? Malaking ibon po ba yun? Sunod-sunod na tanong ko sa lolo. Ngunit nakangiti naman itong sumagot. Magugulat ka bukas, Federico apo. Sabihin na nating kaibigan ko ang dumaan kanina at ito ang oras ng kanyang paghahanap ng pagkain. Wika ng lolo. Matapos yun ay nagtuloy na siya sa pagkukwento sa mga karanasan niya noong panahon ng hapon. Nang tawagin naman kami ng lola para sa hapunan. Bandang alas 10 ng gabi ay tulog na nito sila lolo. Habang kami magkakapatid naman ay nagkukwentuhan habang nakahiga sa sala tungkol sa mga narinig namin kay lolo. Nang walang ano-ano ay may lumagabog sa bubungan. Mabigat ito at noong una ay inakala namin yung ito. Ngunit naalala ko naman na malayo sa bahay nila lolo ang mga puno kung kaya't napabalikwas kami. Nagtungo kami sa kwarto nila lolo at ginising ito. Ipinaalam namin ang narinig na kung anong bagay na bumagsak sa bubong ng bahay. Bumangon naman ang lolo. Si tatay ay nagising na rin at magkasama nilang tinungo ang labas ng bahay. Ako naman sa pagiging usasero, sumunod at tinignan kung ano ba ang nahulog. Laking gulat ko na lamang nang makitang isang malaking hita ng baboy ang nasa harapan ng bahay. Kinuha ito ng lolo at patawa-tawa pa. Nakita mo na apo. Sabi ko sa iyo at kaibigan ko ang dumaan kanina eh. Kita mo dinaanan pa tayo ng ulam pa uwi. Pagbibiro nito na hindi naman ikinatuwa ng lola. Pinagalitan pa nito ang lolo at sinabihang sunugin na lamang ang karne. Wika naman ng lolo na iyon naman talaga ang balak niyang gawin. Nang itanong ko kung bakit ay nasindak ako sa sinagot ni lolo. Dahil aswang ang tinutukoy ni lolo na kaibigan niya. Subalit hindi niya naman talaga ito kilala. Tinatawag niya lamang itong kaibigan nang dahil sa madalas itong mapadaan sa bubungan ng bahay nila. Ani pa ni lolo na nag-uumpisa pa lamang sila ni lola sa pagpapamilya ay naroon na dumadaan ang nilalang na ito. May isang pagkakataon pa nang sumilip ito sa bubong nila noong panahong nagbubuntis ang lola sa nanay ko. Ngunit wala namang di umano itong masamang ginawa. Tila sinilip lang talaga sila at naakit sa amoy ng lola. Kung si lolo ay patawa-tawa sa mga nasambit, ako naman ay labis ang pag-aalala. Aswang ang pinag-uusapan namin, ang nilalang na lumalapa ng tao. Subalit ginarantiya naman ni lolo sa amin na wala kaming dapat na ipag-alala. Dumating ang araw na nakakuha ng lupa si Tio Abel at si Itay. Ang kaso nga lang ay malayo ito sa lugar nila lolo. Kabilang barangay ito at nasa 20 minutong paglalakad ang gugugulin namin para marating ang bahay ni lolo. Ngunit para sa tatay ay eksakto lang ang lugar. Kakaunti pa lamang ang mga tao at nagawa pang makabili ng tatay ng maliit na bangka na magagamit niya sa pangingisda.
Dahil nga sa wala pa namang karanasan nito sa ganitong trabaho, ay sumama muna siya sa pagpalaot nila Tito Abel. Ibig sabihin ay kailangan niyang mamangka patungo sa lugar nila Tio Abel at mula doon ay sasakay siya sa mas malaking bangka na gamit ng tiyuhin ko. Isang buwan pa kaming nasa bahay nila lolo at lola nang dahil sa kailangan pang maitayo ang mauuwian namin sa lupang nabili ng tatay. Simpleng bahay lamang ito na gawa sa mga lokal na materyales. Nasa bandang Hunyo nang makumpleto ang bahay namin. Simple man at mas maliit kumpara sa dating bahay ay ayos din. Isa pa ay araw-araw akong pwedeng maligo sa dagat. Kasama ang Tio Abel at ang ilan sa mga pinsan namin ay tulong-tulong kaming inayos ang loob ng bahay. Dahil nga sa bago pa ay makalat pa sa loob. Naroon pa ang mga pinagtabasan ng kahoy at mga pawid. Hindi ko lang po alam mga kalakbay kung hanggang ngayon ay ganito pa din ang ginagawa ng iba. Nung lumipat na kasi kami ay pinauna ng nanay ang mga garapon ng bigas, asin at hindi ko alam kung tubig ba o suka. Pagkatapos ay nagpausok ng kamangyan sa buong kabahayan. Ayon sa nanay ay kailangan itong gawin upang maging mapayapa at maayos ang pagtira namin doon. Ngunit dito pa lamang ay tila nakakuha na ng kaalitan ang mga magulang ko. Bandang hapon kasi, nang makauwi na ang mga pinsan ko at ang Tio Abel, ay may tumawag sa labas ng bakuran namin. Isang matanda na sa pagkakatanda ko ay tila bulag na ang kaliwang mata. May dala itong tungkod at uubo-ubo. Nagagalit ito at hinahanap si Laytay. Pero dahil sa ako ang unang lumabas, agad ko naman tinawag ang tatay. Nasa kusina ito at inaayos ang paglulutuan namin. Pansamantalang itinigil ni tatay ang ginagawa niya at tinungo ang labas. Magandang hapon po. Ano pong maipaglilingkod ko sa inyo? Ako nga po pala si Dante at ito po ang mga anak ko. Magalang na pagpapakilala ng tatay sa matanda. Subalit nagulat na lamang kami nang galit itong nagsalita. Alam kong kayo ang bagong lipat dito sa aming baryo. Pero hindi ibig sabihin noon ay maaari nyo nang gawin ang lahat ng gusto nyo. Bakit ba kasi kayo nagpapausok sa bahay nyo? Ay nahihirapan na nga akong huminga dahil sa hika ko. Kaninang umaga pa yung usok na yan . Patayin nyo nga yan. Pasik na wika nitong matanda. Ni hindi nagpakilala at tinalikuran kami habang bumubulong-bulong sa sarili. Dahil naman sa ayaw nila tatay na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan, ay pinatay na lamang nila ang pinapausok na kamangyan. Pero kalakbay, naisipan kong magpaiwan sa labas at tanawin kung saan tutungo ang matanda. Labis kasi ang pagtataka ko sa sinabi niyang hirap siyang huminga dahil sa kamangyan na pinapausok namin. Paano po kasi ay malayo sa bahay ang pinakaunang kapitbahay namin at hindi siya doon nakatira? Nakita ko ang matanda na naglalakad pa hanggang sa may kakahuyan. Kapag kasi nasa dalampasigan ka, ay matatanaw mo ang isang tao kahit may distansya na ito. Kaya ganun na lamang ang pagtataka ko kung paanong nakaabot sa bahay niya ang usok ng kamangyan. Maya-maya naman ay tinawag na ako ng tatay. Wala pa kaming kuryente noon kung kaya't gasera lamang ang gamit namin. Nang sunod ng mga araw ay nag-uwi si tatay ng 2 Petromax na ilawan. Ang isa ay sa bahay at ang isa ay gagamitin niya di umano sa pangingisda. Sa mga hindi nakakaalam nito kalakbay, ito yung ilawan na may gas na nilalagay sa tangke at binobombahan para lumakas ang apoy. Sa loob naman ng babasaging katawan ng ilawan ay may nilalagay na mitya na nagpapalakas ng liwanag. Subalit ilang gamit lamang nito ay pinapalitan na ang telang mitya nang dahil sa nagiging abo na. Ito ang nagsisilbing tanglaw namin sa gabi. Isang araw naman ay nagtungo sa amin ng Tio Abel. Inimbita kami nito sa kaunting salo-salo sa kanilang bahay para sa kaarawan ng isa sa kanyang anak at binyag ng kanilang bunso. Mangyari kasi na pinag-isa na lang nila ang kaarawan at binyag. Subalit hindi makakasama noon ang nanay dahil madalas itong pulikatin sa may binti. Kaya minabuti naman ng tatay na samahan na lamang ang nanay sa bahay at sinabi kay Tio Abel na kami na lamang magkakapatid ang sasama.
Kung gayon ay mauuna na kami. Hayaan mo bayaw at ipagbabalot ko na lamang kayo ng mga handa at ipapadala ko dito sa mga anak mo. Wika ng aking tiyo Abel kay tatay. Noong araw kalakbay ay panaylakad lamang ang gawa namin. Wala din naman kasing masasakyan kung kaya't mula sa baryo kung nasan kami ay nilakad namin ng kulang-kulang 20 minutos patungo kila Tiyo Abel. Hindi ka naman mawawala dito dahil sa dire-diretsyong daan lamang at kaunting paglis sa ilang bahagi. Si Kuya Renato ang panganay sa aming tatlo. Tapos ay panay ang pagtatanong kay Tiyo Abel kung maaari na siyang sumama sa pagpunta sa laot dahil sa mahilig talaga ito sa dagat. Siya din ang unang natuto sa aming lumangoy. Subalit wika naman ng tiyo na ang tatay daw ang tanungin nitong kuya ko tungkol sa usapin ng pagpalaot. Nang maglaon ay sinapit namin ang bahay nila tiyo. Maraming tao doon at hindi ko kilala ang karamihan. Medyo mahina ako sa masisikip na lugar, kung kaya't nanatili ako sa labas ng bahay nila at nakiusap na lamang ako sa kuya ko na ikuha ako ng makakain. Pakiramdam ko kasi ay maduduwal ako kapag nasa mataong lugar. Parang umiikot ang paningin ko. Alam naman ito ng mga kapatid ko kung kaya't pinaupo na lamang nila ako sa kahoy na upuan na nasa may bakuran nila Tiyo Abel. Tapos ay sinabing sila na ang kukuha ng pagkain. Naroon ako at nagmamasid sa mga taong labas-pasok sa bahay nila Tiyo. Nang may lumapit sa aking babae, nagtatanong ito kung kamag-anak daw ba ako nila Tiyo Abel at kung sino ang mga magulang ko. Magalang ko naman itong sinagot. Sa tingin ko pa ay mabait naman ang hali. Hinawakan ako nito sa ulo at sinabing napakalusog ko naman daw na bata. Ngunit bigla na lamang itong tumalikod nang dumating ang mga kapatid ko. Dala ang napakaraming pagkain at inihaw na isda. Ayon pa sa aking dalawang kapatid, ay dinamihan na raw nila ang pagkuha ng pagkain para hindi na sila babalik pa. Bali 5 plato ng mga pagkain ang dala nila at ipinatong namin ito sa mahabang upuan. Sinubukan ko namang hanapin yung kausap kong babae pero hindi ko na nakita pang muli. Nang tanungin ko ang kuya ay nagulat naman ako sa sagot nila. Wala silang nakitang babae na kausap ko. Bandang 4:00 ay naghihintay na lamang kami sa tiyo namin. Sabi kasi nito na wag muna kaming alis at ipagbabalot pa kami ng mga iuuwing handa. Ibig sabihin nito ay hindi na kami ihahatid ng tiyo pa uwi sa amin. Ayos lang din naman ito sa mga kapatid ko. Gawa ng kabisado naman nila ang daanan. Isa pa ay maliwanag pa naman at may mga tao pa kami makakasabay sa paglalakad. O Renato, ikaw nang bahalang magdala nitong mga pagkain. Kabisado mo na ba ang daan pa uwi sa inyo o kailangan nyo pang magpasama sa pinsan nyo? Pagtatanong ni Tiyo Abel na agad namang sinagot ng kuya. Maraming salamat po dito Tiyo. Ako na po ang bahala. Madali lang naman ang daan pa uwi. Isa pa ay napakaliwanag pa po. Tiyo, may inihaw na isda po ba dito sa pinadala nyo? Hirit naman ng Kuya Renato. Mahilig kasi ito sa mga inihaw na isda. Lalo pa at napakasariwan ng mga inihanda nila Tiyo Abel. Ngunit nang palis na kami ay tinawag kami ng tiya. Bali asawa ni Tiyo Abel. Nakisuyo ito na kami na rin ang maghatid ng pagkain sa bahay nila Lolo. Hindi naman ito naging problema sa amin dahil sa madadaanan naman namin ito pa uwi. Sa bahay naman nila Lolo ay abala ang lola sa paggawa ng minatamis. Dahil nga sa mga bata pa kami, ay nawili kami sa panonood ng paggawa nito. At siyempre pa gusto naming matikman. Hindi ko lang po alam sa iba, pero mahilig talaga ang lola na gumawa ng mga kakanin at minatamis na nilalagay lamang niya sa mga garapon. At makikita mo ito sa isang eskaparate sa kanilang kusina. Kumusta naman ang bago niyong tirahan, Federico? Nagustuhan mo ba ang lugar? Pagtatanong ng lolo sa akin. Magiliw ko naman itong sinagot at naikuwento ko din ang matandang nagawi sa aming bahay at nagrereklamo sa pagpapausok namin ng kamangyan. Pero dahil nga sa kabilang barangay na ito, ay hindi na pamilyar ang lolo sa mga residenteng nakatira dito. Ngunit nang may kwento ko sa kanya, na nakita kong napakalayo naman ang bahay ng matanda sa amin,
ay nagtaka din si Lolo. Agad nitong minadali ang lola na pagbalutan kami ng ginagawang minatamis nang makauwi daw kami agad sa bahay. Renato, iabot mo sa tatay mo ang buntot bagi na ito. Noong isang araw ko pa sana ito ibibigay sa kanya. Ang kaso ay nakalimutan ko. Pagbilinan mo rin ang itay mo na huwag tulog mantika. Maging ikaw, gawa ng ikaw ang panganay. Mabuti sana kung nandito lang kayo sa malapit. O siya, sige na at baka gabihin kayo. Pagwiwi ka ng lolo. Kalakbay, bago kami umalis sa bahay ng lolo, ay binigyan kami nito ng tig-iisang luya at kalamansi na ipinilagay sa mga bulsa namin. Ayon sa lolo ay pangontra ito sa mga bati o usog, lalo na daw at lapitin kami. Subalit hindi ko noon maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng lolo sa sinabi niyang lapitin kami. Bandang alas 5:30 na kami nakaalis sa bahay nila lolo. Halos magtatakip silim na din at papalubog na ang araw. Minadali na kami ni Kuya Renato sa paglalakad. Ako naman ay lakad-takbo na ang ginagawa ko nang dahil sa ayaw kong maiwan ng dalawa kong kapatid. Kalahatian ng paglalakad namin ay may madadaanan kaming sagingan. Hindi kasi kami pwedeng dumiretso sa dalampasigan dahil sa may mga parteng batuhan dito na hindi namin makakayang daanan. Kung kaya't lilis lamang kami ng kaunti at paglagpas sa may sagingan ay balik dalampasigan na kami. Subalit nang nasa may bandang papasok na kami sa mga puno ng saging ay may nadaanan kaming parang isang matandang lalaki na nakaupo lamang sa gilid ng mga puno sa bandang kaliwa namin. Pinagmasdan ko ito at pilit na tinitignan ang muka gawa ng medyo madilim sa parteng ito. Iniisip ko kung ano ang ginagawa niya doon sa ganoong oras. Ngunit ganun na lamang ang pagtataka ko na tila ako lamang ang nakakakita dito at hindi ito napansin ng dalawa kong kapatid na dire-diretso lamang sa paglalakad. Kuya, sandali. Nakita niyo ba yung matandang nakaupo doon sa gilid ng sagingan? Hindi gumagalaw eh. Ano kayang ginagawa niya roon? Pagtatanong ko sa akin Kuya Renato. Ngunit ayon naman dito ay walang tao sa sagingan at itigil ko daw ang pagtuturo at baka mabati pa ako. Halos malapit na kami sa bahay nito nang muli kong makita yung matanda. Pero sa pagkakataong ito ay mismong nasa gitna na siya ng dadaanan namin. Nakaupo pa din ito subalit nakatungo ang ulo at nakangiti sa akin. Sa takot ko ay napakapit ako sa damit ng Kuya Renato at pilit na nagsusumiksik sa tagiliran nito upang makatago sa matandang tanging ako ang nakakakita. Ilalarawan ko lamang ang matanda kalakbay. Maitim ang balat nito at kahit matanda na ang itsura ay purong itim ang mahabang buhok nito. Alam kong lalaki siya dahil sa bagya kong nakikita ang muka na nakasunod ang mga tingin sa akin. Ang hindi ko lamang po malilimutan ay nung muli ko itong sulyapan ay bigla itong ngumisi at lumitaw ang mas mahabang ngipin kumpara sa ordinaryong tao. Hindi po pangil ang nakita ko. Parang mga ngipin lang din ng tao, subalit mahaba ito at malaki ang bunganga ng matanda. Sa nasaksiyan ay nauna na akong tumakbo pa uwi sa bahay na noon ay tanaw ko na. Pagdating sa may tarangkahan namin, ramdam ko pa ang panginginig ng mga tuhod ko sa takot. Agad naman akong nilabas ni tatay na noon ay nakahiga sa may upuan sa malit na sala. Napaano ka ba, Federico, at sumisigaw ka? Nasaan ang mga kapatid mo? Nag-aalalang wika sa akin ng aking ama. Narinig ko naman ang mga kapatid ko na sumagot at ikinuwento na may nakikita nga daw akong matanda na sumusunod sa amin. Ngunit wala naman silang makitang kahit sino. Pumasok na lamang kami sa bahay at pinainom ako ng tatay ng tubig na nilagyan ng kaunting asin. Hindi ko po alam mga kalakbay kung para saan yung asin. Pero naubos ko yung tubig at pagkatapos ay saka pa lamang ako napakalma. Dahil nga po doon ay bibihira na akong lumabas ng bahay kapag sasapit na ang gabi. Minsan kasi ay hindi na ako sigurado sa sarili ko kung tao pa ba ang nakikita kong nilalang sa harapan ko o hindi na. Hanggang sa araw at linggo ang lumipas. Napapadala sa mga nakikita kong tawagin na lamang nating mga elemento.
Minsan ay nakakakita ako ng babaeng naglalakad-lakad sa gilid ng bakuran namin. Bandang 6:00 ng hapon habang nasa bintana lamang ako at pinagmamasdan ng dagat. Dadaan lamang ito at biglang mawawala. Mapuno kasi kalakbay ang likurang bahagi ng bahay namin. Kasukalan at hindi pa nagagawang linisin ng tatay. Gawa nga ng abala ito sa pagsama kila Tito Abel sa pangingisda. Hanggang isang gabi naman noon, habang nasa may sala ang mga kapatid ko at nagpapahinga sa kwarto ang inay, ay nakarinig ako ng pagsitsit. Siguro po ay hindi lamang ako ang taong nakaranas ng mga pagsitsit na wala namang ibang tao sa paligid. Ang una kong ginawa noon at tignan ay ang dalawa kong kapatid. Subalit wala naman sa kanilang sumisitsit. Nariyan pang inabangan ko ang buka ng kanilang mga bibig sa pag-aakalang binibiro nila ako. Pero hindi sila ang may gawa. Hindi sa loob ng bahay nagmumula ang sitsit. Nawawala at bumabalik ang tunog. Sinubukan kong pakinggan muli ito at napagtanto kong nagmumula sa may kusina. Ewan ko ba at bakit ba naisipan ko pa noon na hanapin kung saan ito nagmumula. Napunta ako sa banggerahan. Ito yung parang lababo na kaduktong naman ay lutuan na gawa sa mga bato na inilatag sa kahon, na gawa naman sa kahoy at nilagyan ng mga buhangin at abo. Dito ko narinig yung sitsit. Kawayan lamang noon ang aming dingding at sa pagitan nito ay may awang dahil nga sa malapit ito sa lutuan namin. Marahan kong sinilip ang labas kahit pa madilim na. Dagdag mo pang nakaharap ito sa mapunong bahagi. Napaatras na lamang ako nang biglang dumilat ang isang mapulang mata na nakatapat sa awang ng dingding namin. Wala akong ibang nakita noong kundi ang mga mata nitong nanlilisik. Sa takot ay napagapang akong bumalik sa sala at tahimik na naupo katabi sila Kuya Renato. Dahil nga po sa mga nararanasan kong ito, ay naisipan nila tatay na dalhin ako sa lolo at ipagtanong kung ano ang mainam na gawin upang magamot ang nararanasan ko. Dito ko pa lamang naintindihan ang ibig niyang sabihin na magwika ito na lapitin daw kami. Lapitin ng mga engkanto at mga elemento. Dahil nga sa may kakayahan akong makita sila, ay tila naakit silang lumapit sa akin at magpakita. Delikado ito ayon sa lolo, nang dahil sa hindi namin alam ang totoong motibo ng mga ito. Ang ilan di umano ay mabait, ngunit ang ilan ay maaaring sakupin ang katawan ko at pilit na hilahin ng espiritual kong katauhan papunta sa kanilang mundo o minsan ay para lamang kainin. Nagpatawag ng albularyo ang lolo dahil sa wala naman siyang kakayahang gamot. Madami lang siyang alam sa ganitong mga sitwasyon at dahil sa maging siya ay nagagawang makakita din ng mga nilalang bukod sa tao. May ibinigay sa akin ang manggagamot na nakapalob sa telang itim. Palagi mo lang itong itatabi sa iyo sa lahat ng oras. Lalong-lalo na kapag matutulog ka na. Malakas ang hatak mo sa mga nilalang ng dilim. Makakatulong ito upang layuan ka ng mga nakikita mo, ngunit huwag na huwag mong hayaang mabasa ito sa kahit ano pa mang pamamaraan. Pagbibilin sa akin ng albularyo. Bagya naman na panatag ang kalooban ko sa mga sinabi ng matandang manggagamot. Nabuhayan ako ng loob at naisip na sa wakas ay makakatulog na ako ng payapa. Ngunit habang ginagamot ako ng matanda ay nilingon nito ang inay. Saglit itong tila nag-isip habang nakatitig sa aking ina na noon naman ay kausap ang lola. Iya, alam mo namang nagdadalang tao ka. Nasa hangin ang samyo ng iyong sanggol, kaya't mainam na pakaingatan mo ang bata sa iyong sinapupunan. Tila na markahan ka na ng isang aswang. Sabihin mo, ng mga nakaraang araw ba ay nakakaramdam ka na ng kaiba sa katawan? Kagaya na lamang na bigla na lamang may sumasakit sa katawan mo. Sambit ng matanda. Dito naman ay naalala ni nanay ang palagi ang pagkirot ng puson, sabay biglang pupulikatin ng paa. Minsan pa nga ay naririnig ko ang nanay na umiiyak sa kwarto dahil sa pulikat. Pagkukwento pa ng matanda, ay nararamdaman niya ang marka ng aswang sa nanay at malaki ang posibilidad na makailang ulit na itong binibisita sa bahay. Dahil dito ay nabahala ang lahat maging sina lolo at lola. Bakit kaya hindi na lang muna kayo dito mamalagi sa bahay?
may 2 kwarto pa naman ng bakante. Kahit hanggang sa makapanganak muna itong asawa mo, Dante. Abay, mahirap na kung masalisihan ka ng aswang, lalo pat gabi ka kung pumapalaot. Sambit ng aking lolo sa aking ama. Tama ang lolo. Madalas na kaming lamang magkakapatid at ang nanay ang nasa bahay tuwing gabi na nasa laot naman ng tatay. Ngunit hindi ko naman alam kung dala ba ng hiya o prinsipyo ng mga magulang ko at tinanggihan nila ang alok ng lolo. Ayaw di umano ng mga ito na maabala pa ang matatanda at gagawa na lamang ng paraan ng tatay upang masigurado ang kaligtasan namin. Hindi naman kami pinabayaan ng aming mga tiyuhin at pinsan. Nagsipuntahan sila sa aming bahay ng sumunod na araw para ayusin ang bahay. Nilagyan nila ng kahoy na harang ang likod ng bahay para hindi basta-bastang mapasok o masira man ng kung anong hayop. Ang bubong naman namin ay nilagyan ng mga lumang gulong na hindi ko alam kung saan nakuha nila Tio Abel. Pagtapos ay nilagyan ng tila itim na lumang lambat at ibinalot ang buong itaas ng bahay. Maging ang mga bintana namin at pinto ay nilagyan ng mga bagong kandado. Dati po kasi bago naming nalaman na buntis ang inay, pako lamang ang gamit naming pansar sa pinto at bintana. Sa ginawa nila ay napanatag na kami. Ilan sa mga kalapit bahay namin ay medyo nagiging kasundo na din nila nanay at paminsan-minsan ay nasa bahay sila at nakikipagkwentuhan. Bagamat may pagkakataon pa din na nag-aalangan sila tatay dahil sa hindi pa nila kabisado ang mga ugali nito. Alinsunod na rin sa payo ng albularyo ay nagpapausok na muli sila nanay ng kamangyan sa gabi. Sinasama niya ito ng asin, subalit para makaiwas sa mga nagrereklamo ay isinara na lamang namin ang pinto at bintana upang makulob ang usok at kaunti lamang ang makalabas. Bagamat maging sinaytay ay nagdududa na sa pagkatao ng matanda na nagtungo sa bahay noong bagong lipat kami. Nagpasalamat naman kami na hindi pa nagagawi doon na matanda at kahit nagpapausok kami ay hindi na ito nagrereklamo. Ayon sa tatay ay malamang ay dahil sa nag-iba na ang direksyon ng hangin kung saan nagmumula na ito sa bandang Kakahuyan. Kung kaya't imbis na matangay ang usok papunta sa bahay ng matanda ay papunta na ito sa dalampasigan. Pero isang gabi noon, siyempong naroon ang tatay sa bahay. Malakas ang hangin at tila may paparating na bagyo noon, kung kaya't pansamantalang tumigil sa pangingisda sila tatay. Nang mga panahong ito ay nasa 7 buwang buntis na ang inay. Kaunting pag-aantay na lamang ay lalabas na ang aming bunso nang makarinig kami ng baboy na tila umiikot sa bahay. "Renato, gisingin mo ang nanay mo. Isama mo ang 2 mong kapatid at pabantayan mo ang nanay mo. Pagtapos ay kunin mo yung nakasabit na buntot pagi sa kwarto." Wika ng itay sa Kuya Renato ko. Agad kaming tumalima at tinungo ang nanay sa kwarto. Marahan itong ginising ng kuya at sinabi ang kalagayan namin. Matapos masigurado na nakasara na ang bintana sa kwarto, ay kinuha ng kuya ko ang latigo na sa tansya ko nasa 2 o 2.5 metro yata ang haba at nagtungo sa sala. Aswang, ito ang unang pumasok sa isip ko. Sa mga kwento kasi ng lolo, ay may kakayahang mag-anyong baboy ang mga aswang upang mambiktima. Lumabas si tatay at ang Kuya Renato. Dinig ang mga boses nilang marahang nag-uusap na tila hinahanap ang pinagmumula ng tunog. Nang ilang sandali pa ay narinig na namin na tila may hinahabol sila sa likod ng bahay. Dinig ko na ang pagsigaw ng kuya ko na tila nasasaktan. Maya-maya ay biglang may dumamba sa may dingding na malapit kay nanay at tila bigla itong umakyat sa bubong. Nataranta naman kami nang pumasok si Laytay. Akay-akay nito ang kuya na may sugat sa kanang binti. Labis ang dugong umaagos mula sa paa nito. Si nanay naman ay agad nang lumabas ng kwarto at nagpainit ng tubig para magamot ang sugat ng Kuya Renato. Habang si tatay ay naghahanap ng maipanlalaban sa kung anumang nasa labas. Nabitiwang kasi nito ang buntot ng pagi at wala na din ang itak na daladala noong lumabas sila. Dinig namin ang tila pag-aamok ng aswang sa bubungan. Galit ito at gustong sirain ang parte ng bubong kung saan nakatapat roon si nanay. Pero hindi ko alam kalakbay kung swerte lang ba kami.
Bigla na lamang naming narinig ang boses ng mga kabarangay namin na nagsisigawan at tila may mga hinahabol sa labas ng bahay. Kita namin ang mga ilawan nito sa tapat ng bahay na tila naghihintay na lumabas ang tatay. Nang buksan ng tatay ko ang pinto ay naroon ang mga kabarangay namin. Narinig pala ng isang kalugar namin ang pagsigaw ng kuya ko at ang paghamon ng tatay sa aswang at agad itong nagtawag ng mga kasamahan. Noong una ay inakala naming iniiwasan kami ng mga ito. Ngunit nalaman naming nahihiya lamang silang lapitan kami. Doon namin napagtanto na hindi lamang sila lolo ang nagmamalasakit sa amin, kundi pati ang mga taong inakala naming hindi namin maaasahan. Noong gabi ding iyon ay tinungo nila ang bahay ng matandang pinaghihinalaang aswang, ngunit wala nang laman ng kubo nito. Ang kuya naman ay kinakailangan dalhin sa pagamutan dahil sa dami ng dugong nawala sa kanya. Ginoong Kalakbay, maayos naman pong naipanganak ng nanay ang aming kapatid. Napagpasya nila tatay na gugugulin ang natitirang 2 buwan ng pagbubuntis ng nanay sa bahay nila lolo. Gawa ng labis itong natakot na baka balikan kami ng matandang aswang. Hanggang sa wala na kaming naging balita pa ukol dun sa matanda. Sa ngayon po ay may sarili na akong pamilya at ang aking mga kapatid. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Maraming salamat.